Ako si Maria at ito ang aking kwento. Maaga pa, nasa ospital na si Jax. Siniguro naman niyang maayos si Amethyst at kasamang mama nito, saka ang private nurse niya. Natuwa siya sa binalitang progress ng ina. Maayos na lahat ng vital signs ito at hinintay na lamang nila itong magising. Tay, umuwi na po kayo. Ako na pong bahala kay nanay. Mahinahong sabi ni Jax sa ama habang nakaupo sa gilid ng kama ng ina. Umiling si Roger. It's okay. Nakatulog naman ako ng komportable kaya hindi na kailangan. Gusto kong makita si Jesusa na magising. Sa wakas, tahimik sa Jack sandali bago siya muling nagsalita. Mahal niyo po talaga si nanay, aniya. Bagyang ngumiti habang nakatingin sa ama. Ngumiti rin si Roger, may halong pag-aalangan. Pinangarap ko noon na siya ang makasama ko habang buhay, pero hindi siya ibinigay sa akin. Hindi ko nga alam na may anak kami. Nalaman ko na lang na may anak kami ni Jesusa dahil kay Marlon. Dahil sa sobrang pagkagahaman sa pera ng tatay-tatayan mo. Napalunok si Jax. Alam niya ang bahaging yun ng kwento, pero iba pa rin pala kapag mula mismo sa ama niya nagmumula ang bawat salita. Si Marlon mismo ang pumunta sa kumpanya, humingi ng pera kapalit ng impormasyon tungkol sa ina mo. Nung una hindi ako naniwala, akala ko nananakot lang siya. Pero nung ako na mismo nagpa-imbestiga, totoo pala, anak pala kita. Anak ka naming dalawa ni Jesusa? Sagot ni Roger, may bahid ng panghihinayang sa tinig. Bilang pabuya, binigay ko sa kanyang hinihingi niyang halaga, kapalit ng katotohanan matagal nang itinago sa akin. At doon kita pinatawag. Doon ko sinabi sa iyong totoo. Ang akala ko hindi mo matatanggap. Napayo ko sa Jax, pilit na nilulunok ang mga salita. Napakasama po talaga ni Tatay Marlon. Aniya na may puot sa tinig. Ginagalang ko siya noon, kahit sinasaktan niya si nanay. Hindi ko maintindihan kung bakit pero tiniis ko hanggang sa unti-unti ko nang nararamdaman. Iba ang trato niya sa akin. Parang hindi ako bahagi ng buhay niya. At nang malaman kong hindi pala niya ako tuloy na anak, doon ko lang naintindihan ang lahat. Nabitawan na Jax na mahigpit na hawak sa kumot ng ina. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Naawa ko kay nanay, kaya gusto ko siyang iligtas, ilayo sa bahay na yon. Pero ayaw niya. Umasa pa rin siya na magbabagong asawa niya, kaya hindi ko siya iniwan. Dahil alam ko na kapag akong nawala, lalo lang siyang masasaktan. Hindi nga ako nagkamali. Dumating ang kinatatakutan ko. Nagpaikot-ikot ang puot at pangungot niya sa kanyang dibdib. Nanginginig na ang boses niya sa huli. Kung sana, mas maaga kong nalaman ang lahat. Kung sana hindi ako natakot noon, baka hindi umabot sa ganito. Tahimik si Roger. Lumapit siya kay Jax at marahang tinapik ang balikat ng anak. Wala kang kasalanan, anak. Walang may gusto nang nangyari, pero nangyari ka ngayon. At yun ang mahalaga, hariyan ka. Di pa huli ang lahat. Tumango si Jax, pero sa puso niya, hindi yun ganun kadaling paniwalaan. Aayusin ko na rin po pala ang kasal namin ni Amethyst sa simbahan. Wala pa po siyang alam sa plano ko pero gusto ko maranasan niya yung totoong kasal. Yung may lakad sa aisle, may abay, may mga saksi. Gusto ko siyang mapasaya, sabi ni Jack habang nakatingin sa inang wala pa ring malay. Matagal na niya itong pinag-iisipan. Gusto niya bago pa man lumabas ang kanilang panganay, may kasal na sila ni Amethyst sa harap ng Diyos ng buong puso. At hindi dahil sa kontrata kung saan sila nagsimula, kundi dahil pininin lang isa't isa araw-araw. Napangiti si Roger at sa unang pagkakataon, mula nang dumating sa ospital, napawi ang bigat sa kanyang mukha. Magandang balita yan. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sana hindi kayo matulad ni Amethyst sa naging kapalaran namin ng nanay mo. Mahirap ang pag-ibig kapag hindi pareho ang pinaninindigan. Mahigpit ang pagkakatingin ni Jack sa ama. Hindi ko po hahayaan na mangyari yun sa amin. Matatag niyang tugon. Nagkamali ako noon sa maraming bagay pero si Amethyst, pinipili ko siya araw-araw. Kahit mahirap, kahit di naging madali ang lahat. Tumango si Roger.
Ganun talaga anak. Hindi perpektong buhay mag-asawa pero kapag marunong kang magsama sa hirap, mas madali kayong magtatagumpay sa ginhawa. Huwag mong hayaang maging dahilan ng lamat ang mga takot at lihim. Lagi mong kausapin ang asawa mo, lalo na kung masakit. Napayo ko sa Jax. Opo, tay. Natuto na ako. At gusto ko pong makita ni nanay ang araw ng kasal namin. Gusto ko siyang nandoon. Gusto ko makita niyang masaya ako, na ayos ng lahat. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Roger. Tinapik niya sa balikat ang anak. Kung magigising si Jesusa at malaman niyang plano mo, natitiyak ko, magiging masaya rin siya para sa inyo ni Amethyst. Sabay silang napabaling na mag-ama kay Jesusa. May kakaibang kilos sa mukha nito. Bahagyang gumalaw ang mga daliri, kumurap. Napakunot ang noo na parabang sinusubukang alalahanin kung nasaan siya. Nay? Mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig ni Jax. Jesusa? Usal ni Roger habang lumalapit sa kama. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang inaabot ang palad ng dating iniibig. Unti-unting minulat ni Jesusa ang mga mata, parang nagising pa sa isang panaginip at talatang hindi pa alam kung nasaan siya. Pero nang maaninag niya ang mukha ng dalawang lalaki sa tabi niya, ang anak at si Roger, ay agad na napaluha siya. Jax, mahinang tawag niya. Nay, gising ka na. Halos mapasigaw sa Jax sa tuwa habang agad hinawakan ang kamay ng ina. Salamat, Diyos ko. Napahawak din si Roger sa braso ni Jesusa. Salamat at nagising ka, Jesusa. Akala ko hindi na kita makakausap ulit. Anong nangyari? Garalgal pa ang boses ni Jesusa. Ligtas ka na po, Nay. Nasa ospital ka, wala na po kayong dapat alalahanin. Mahinang pariwanag ni Jax habang pinipigil ang luha ng tuwa. Napatingin si Jesusa kay Roger. Roger, nandito ka? Tumango si Roger at ngumiti kahit nangangilid ang luha. Oo, hindi kita iiwan. Hindi na? Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila, punong-puno ng emosyon. Tanging tibok ng puso at mabibigat na paghinga ang maririnig sa silid. Bumuti na ang kalagayan ni Jesusa. Pinagagaling na lamang ang kanyang sugat sa balikat. Pinayagan na rin siya ng doktor na makauwi at ngayon nagpapagaling na siya sa mansyon. Hindi na nga pumayag sa Jax na bumalik pa ang ina sa dati nilang bahay. Wala na rin namang babalikan doon ang kanyang ina. Nag-iisa na lang siya doon at nakakulong na si Marlon. Hindi na ito makakalabas pa. Nay, si Mama Wendy po ang mama ni Amethyst. Pakilala ni Jax sa ina habang hawak ang kamay nito. Lumapit siya sa dalawang babae upang ipakilala ang biyanan sa ina. Maigi naman at nagkakilala na tayo, balae. Nakangiting sabi ni Wendy, sabay abot ng kamay kay Jesusa. Masaya akong makilala ka, Wendy. Magalang na sagot ni Jesusa. Inabot din niya ang kamay ng babae. May pag-aalangan sa kilos niya pero pilit niya itong tinatago. Napabaling ang tingin niya kay Carlota na noon nakaupo sa gilid, katabi ang asawang si Ramil. Agad niyang iniwas ang tingin na magtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik si Carlota sa umpisa pero kapansin-pansin ang matalim niyang tingin. Para bang binabasa niya si Jesusa mula ulo hanggang paa. Hindi man siya nagsasalita agad, malinaw ang paghusga sa kanyang mga mata. We have a reason to celebrate, diba, Kuya Roger? Biglang sabi ni Carlota. Bahagyang nakataas ang kilay sabay tingin sa kapatid. Sa wakas, naiuwi mo na si Jesusa sa mansyon. Hindi na siya sa lumang bahay, hindi na siya nagtatago. Tahimik ang paligid. Napatingin si Wendy kay Carlota. Bahagyang naniningkit ang mga mata. Si Ramil. Maingat na tinapik ang braso ng asawa. Carlota. Babala nito sa mahinang tinig. Ngunit hindi natinag si Carlota. Di talaga niya mapigilan ang bibig na hindi kumontra. Nadagdagan na naman sila sa mansyon at habang patagal ng patagal, may itsapwerang pamilya niya sa mansyon. Ang bagal kasing kumilos ng kanyang asawa, ang laking duwag. I mean, she deserves to be here now, right? After everything. After all the years na parang multo lang ang presensya niya, bigla na lang siyang nandito, parang walang nangyari. Napayo ko si Jesusa. Kahit wala pa mang diretsahang akusasyon, ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Carlota. Gusto sana niyang magsalita pero naunahan siya ng emosyon, hindi galit kundi ng hiya. Lalo na't naroon ang anak niyang sa Jax. Will you stop, Carlota? Sabat ni Roger, mahigpit ang tinig. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Jesusa.
pagtatanggol niya sa ina ng anak niya. Wala akong masamang sinasabi, Kuya Roger. Ang sa akin lang, napakahabang panahon na wala siya sa mansyon, bigla na lang susulpot. Tahimik si lahat. Napalingon si Jack sa ina habang si Roger mariing nakatitig kay Carlota. Si Wendy, bagaman nakangiti kanina ay ngayon, seryosong tingin. Huminga ng malalim si Jesusa. Pinipigilan niya talagang sagutin si Carlota. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo lang siyang nanahimik bago niya piniling tumayo at lumapit sa harapan ni na Carlota at Ramil. Mahinahon pero matatag ang kanyang tinig. Alam ko, meron akong pagkakamali noon, Carlota. Hindi ako umaasang maiintindihan mong lahat pero hindi rin ako nandito para itagong nakaraan. Huminto siya sandali, niringon si Roger. Pinili kong umalis noon dahil ang akala ko, yun ang tama. Pinili kong manahimik dahil sa hiya at takot, pero pinili ko ring bumalik, hindi para mga istorbo, kundi para ayusin ang mga nasira ko, at para sa hiling ng aking anak. Nanatiling tahimik si Carlota. Pero kapansin-pansin ang pagkipot ng mga mata niya. Hindi mo kailangan tanggapin ako, dugtong ni Jesusa. Pero sana wag mo nang dungisan sa harapan ng anak mo. Bahagya niyang tinuro ng tingin sa Jax na ngayon na kayo ko at tila nagpipigil ng galit. Nagkamali ako, pero di ako masamang tao. Mahinang ngiti ang lumabas sa labi niya bago siya muling umupo. Gusto ko lang ng kapayapaan sa sarili ko, sa anak ko at sa pamilya ninyo. Tahimik ang lahat matapos ang sinabi ni Jesusa. Walang kumikibo, tanging ang mahinang tiktakan ng oras sa pader ang naririnig sa buong silid. Tumikim si Roger saka siya tumayo. Tama na. Mahinahon pero may bigat ang tinig niya. Wala tayong mararating kahit pa ulit-ulit nating babalikan ang sakit ng nakaraan. Lumingon siya kay Carlota. Alam kong galit ka at hindi kita huhusgahan sa nararamdaman mo pero hindi itong oras para humusga. Nasa harapan natin si Jesusa, hindi para sa akin kundi para sa anak ko. Kuya? Mahinang tawag ni Carlota pero pinigilan ni Roger. Makinig ka muna, Carlota. Ako ang kusang pumayag na dumito na sa mansyon si Jesusa. Ina siya na nag-iisa kong anak. May karapatan pa rin siyang makasamang anak namin. Kahit paano buong pamilya namin. Hindi ko na mapipilit si Jesusang tanggapin akong muli sa buhay niya. Masaya na akong makita siya dito. Napairap si Carlota. Si Ramil, pilit sinasanya ng asawa sa tingin na tumigil. Wala iyong kaso sa amin, kuya. Pasensya na kayo sa inasal ni Carlota. Masaya kaming mag-asawa na magkakasama na ang pamilya mo. Napipilitang sabat ni Ramil. Roger, kung ayaw naman nila ako dito, okay lang. Pwede naman akong babalik sa bahay namin ni Jax. Ayokong makagulo sa inyong lahat. Bumuntong hininga si Roger at muli tumingin kay Jesusa. Hindi ka aalis. Dito ka lang sa mansyon kung saan ka nararapat. Huwag mo silang intindihin. Ako pa rin ang masusunod dito. Pamamahay ko pa rin ito. May diing sabi niya. Nilapitan ni Jax ang ina. Si Jesusa naman simpleng tumango at gumiti sa anak. Pinapahiwatig na okay lang siya. Tahimik si Carlota. Kita sa mukha niyang hindi pagsang-ayon, galit at lungkot. Pero hindi na lang siya nagsalita. Hinila ni Ramil ang asawa papasok sa kwarto nila. Hawak ito sa braso. Malakas niyang sinara ang pinto. Ano yung ginawa mo, Carlota? Ines niyang tanong. Kasi naman wala kang pakialam. Sana ikaw ang unang tumutol sa pagtira ng Jesusa na yon dito sa mansyon? Napailing si Ramil. Hindi ka nag-iisip? Sa ginagawa mo, iisipin lang ng Kuya Roger na ayaw talaga natin sa pamilya niya. Just wait. Pasensya ka na ang gulo ng pamilya ko. Kaya hirap na hirap akong pumasok sa isang relasyon. Sariling pamilya ko hindi pa rin maayos. Hingi ng paumanhin ni Jax kay Amethyst. Nakakalungkot na maging insidente kanina nang dumating sa mansyon ng ina. Wala kang dapat ihingi ng dispensa sa akin. Naiintindihan ko. Wala namang perpektong pamilya, di ba? Kahit nga pamilya ko, meron ding naging problema ng kagaya ng sa inyo, sabi ni Amethyst. Nahihiya lang sa Jax para kay Amethyst. Parang dinala pa niya sa isang mas komplikadong buhay ang asawa sa magulong sitwasyon ng kanyang pamilya. Madaragdagan na tayo. Ang gusto ko sana tahimik na pamilya. Ayoko nang mabuhay sa gulo. Gusto ko namang maranasan na walang away. Pero ang layo sa katotohanan ng mga pinapangarap ko para sa pamilya natin.
Huminga ng malalim si Jax. Napayuko siya. Pinipigilan ang pag-angat ng emosyon sa lalamunan niya. Pero ayokong sumuko. Ayokong hayaan na lang na ganito palagi. Kung may pag-asa pang maitama, pipilitin kong ayusin. Para sa'yo, Amethyst. Para sa magiging anak natin. Mahinahon niyang dugtong, sabay hawak sa kamay ng asawa. Napangiti si Amethyst kahit may lungkot pa rin sa mga mata. Pinisil niya ang kamay ni Jax. Ang mahalaga, hindi mo tinatakasan ang responsibilidad mo at di mo rin ako tinatalikuran. Mas gugustuhin ko nang nandito tayo sa gitna ng gulo pero magkasama, kaysa tahimik kang paligid pero wala ka sa tabi ko. Napapikit sa Jax. Parang gumaan ng kaunti ang bigat sa dibdib niya. Di man niya makontrol ang ugali ng ina at gulo sa pamilya, may isang bagay siyang sigurado. Si Amethyst ang tahanan niya at gagawin niyang lahat para mapanatili yon. Salamat, Amethyst, sa pag-intindi, sa paniniwala sa akin kahit wala ako may pangakong perpektong buhay. Pero susubukan kong buuin ang mundong maayos para sa atin. Hindi man perpekto pero payapa. Tumango si Amethyst. At sabay nating bubuuin yan, Jax. Hindi mo kailangan harapin mag-isa. Sa mga ayon sa Jax, saka ngumiti. Let's sleep. Bawal sa'yo magpuyat. Alalahanin mo, dalawa na kayo ni baby. Okay po. Tugon ni Amethyst na nakangiti. Umaga, handa na ang kanilang almusal. Maagang nagdulong sa paghahanda si Wendy at Jesusa. Sa tingin mo, Wendy, magugustuhan to ng anak ko at ni Roger? Tanong ni Jesusa. May benda pa rin ang balikat niya, pero kaya niya nang igalaw ng kaunti, hindi lang niya pinipilit. Dahan-dahan lang kilos niya. Oo naman, tiyak matutuwang mag-amo mo balae, sagot ni Wendy habang inaayos ang kape sa mesa. Napangiti si Jesusa. Unang beses niyang gawin to para sa kanila. Ang dami niyang paghuhulang kay Roger. Nagkamali siya nung hindi niya ito pinili. Tinago niya sa mahabang panahon ang anak nilang dalawa. Lumaki si Jax na malayo sa tulin nitong ama at ang pinakilala niyang ama ay si Marlon. Pinagsisihan niya na hindi siya nakinig sa kanyang anak. Muntik pa siyang mapatay ng lalaking pinili. Ngayong nandito na ako, gusto ko sanang bumawi. Di ko man ibigay noon ang pagiging ina sa kanya. Sana maparamdam ko ngayon na may nanay pa rin siya na handang umalalay. Mahina niyang sabi, halos para sa sarili. Napatingin si Wendy, saka mahinang ngumiti. Minsan di na natin kailangan magsalita ng marami para maramdaman nila. Sa mga simpleng bagay tulad nitong almusal na inihanda mo, mararamdaman nila yon. Tumango si Jesusa. Sana nga, dumating si Roger at si Jax kasama si Amethyst. Ilang saglit pa amoy ang bagong lutong sinangag at tapa. Wow, parang may handaan dito biro ni Roger. Nagkatinginan sina Wendy at Jesusa. Ngumiti si Jesusa, pilit pero totoo. Para sa inyo to. Kumain kayo at baka lumamig pa. Ngumiti si Roger. Hindi man niya sinabi, pero ramdam ni Jesusa. Natuwa siya at sa unang pagkakataon, kahit sandali lang parang may kapayapaan sa loob ng mansyon. Sa kumpanya, napasugod si Ramil sa loob ng opisina ng kanyang kapatid. Kuya, totoo ba to? Tanong niya na inihagis ang folder sa ibabaw ng lamesa. Napaharap si Roger kay Ramil. Bakit? Anong masamang nakasaad sa dokumento? Balik niyang mga tanong. Nililipat mo sa pangalan ni Jax ang buong kumpanya? Kuya, kasama ko sa naghirap palakasin ng kumpanyang to. Mababaliwala ba lahat ng pinaghirapan ko? Sana man lang tinanong mo ko, o kaya binigay mo rin ang parte ko sa kumpanya. Mariing napatiim si Roger. Parang wala akong natatandang ipinangako sa'yo. Ako pa nga nagbigay sa buong pamilya mo Binigyan ko kayo ng tahanan, pagkain, magandang edukasyon para sa anak mo, at sumasahod ka na sobra pa sa dapat makuha mo. Anong mali ko ibigay ko naman ang para sa anak ko? Nung nabubuhay pa si Papa, hindi siya pumapayag na wala ako sa kahit anong meron ka. Mariing sabi ni Ramil. Kaya't dapat lang sa akin may bigay ang kumpanya. Tumitig si Roger sa kapatid. Mariin ang ekspresyon. Hindi na si Papa ang nagpapasya ngayon, Ramil. At hindi lahat ng desisyon umiikot sa kung sinong nauna o mas matagal. Anak ko si Jax, kaya dapat sa kanya ko ibibigay ang pamamahala ng kumpanya. Nagtitiis din ako. Balik ni Ramil.
Pero hindi ibig sabihin nun basta mo na lang akong lalampasan. Di mo alam kung gaano ko pinangarap ang kumpanyang ito. Huwag mo kong pipilitin na ibigay ang gusto mo. Dahil hindi kailanman mapapasaya ang kumpanya na pinaghirapan ng pamilya ko. Malamig na tugon ni Roger. Ang akala mo siguro, wala akong alam na ninanakawan mong kumpanya ko. Tinatraidor mong sarili mong kapatid. Pero nagbulag-bulagan ako. Sa ginawa mo, muntik nang mawala ang kumpanya ko. Maigi na lamang at katapatan ng ibang tauhan ko'y nasa akin pa rin. Sinumbong nila ang anomalyang ginagawa mo. Kayo ng anak mong si Teo. Napayo ko si Ramil. Nanginginig ang kamao niya sa gilid. Hindi ako nagnanakaw. Hindi totoo yon, kuya. Meron lamang na gustong sumira ng pangalan ko sa'yo dahil alam nilang ako ang pinagkakatiwalaan mo. Tumaas ang sulok ng labi ni Roger. Huwag mo kong gawing uto-uto, Ramil. Kuyom ang mga palad ni Ramil pero pinipilit pa rin niyang pigilan ang kanyang galit. Lalo lang mawawala ang pag-asa niya na makuha ang parte niya sa kumpanya kung magpapakita siya ng tapang sa harap ng kapatid. Kuya, alam mong mataas ang respeto ko sa'yo. Hindi ko magagawa ang mga ibinibintang mo sa akin. Sabi niya ng mahinahon, pilit na nagpapakumbaba. Hindi mo ako maloloko. May ebidensya ako. Hindi pa rin ako makapaniwala nung una kong nalaman ang ginawa mo. Ramil, alam mong kapag nawala ang tiwala ko, mahirap na yung ibalik. Kaya nga kahit papano may natitira pa rin akong konsiderasyon dahil kapatid kita. Kaya hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Ayoko maging masama sa'yo. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Napatingin naman si Ramil sa sahig, tila hindi makatingin ng diretso sa kapatid. Nanginginig ang kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi sa sakit na mapagkamalan. Ilang segundo siyang tahimik bago muling nagsalita. Anong klaseng ebidensya, kuya? Mahinang tanong niya. Pwede bang makita ko? Baka naman may hindi ka pa alam. Baka may ibang taong sinasamantalang sitwasyon. Napailing ang kanyang kapatid. Huwag mo na akong paikutin pa, Ramil. Alam kong matalino ka, marunong kang magtakip, pero kahit gaano mo pa itago, lalabas at lalabas ang totoo. Humigpit lang pagkakakayom ni Ramil sa kanyang mga kapatid. Pero kahit gusto niya nang sumigaw magpaliwanag, pinipili pa rin niyang kumalma. Kung yan ang totoo, kuya, hayaan mong patunayan ko ang sarili ko. Kung may pagkakamali akong nagawa, tatanggapin ko. Pero sana pakinggan mo muna ako. Tumahimik ang lahat. Walang gustong maunang magsalita. Mabigat ang hangin sa pagitan nilang dalawang magkapatid. Pero ngayon, parang magkalaban na. Nakapagdesisyon na ako, Ramil. Kay Jax mapupunta lahat ng ari-arian ko. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, ayokong maging masama sa pamilya mo. Napamahal na rin sa akin ang anak mong si Teo. May bibigay akong kaunting pera para sa kanya, para panimula. Biglang sabi ni Roger. Itinuring din niyang anak si Teo. Simula nung isilang ito ay nakasama na niya sa mansyon. Kapatid pa rin niya si Ramil, pero pagbabayaran niya ang ginawa niyang pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Alam mo naman, kuya, nakiya biglaan ang desisyon mong yan dahil kay Jesus, ha? Gusto mong makuha muli ang ina ng anak mo? Napatingin si Roger kay Ramil pero hindi agad nagsalita. Mabigat ang tingin niya, parang may gustong itanong pero pinipigilan. Kung yan ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Pero wag mong idamay si Jesus sa naging problema mo sa kumpanya. Mahinahon pero matigas ang tono niya. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Nagdesisyon ako bilang may-ari at niloko mo ko. Sarili mong kapatid na hindi mo naisip lahat ng naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo. Napayo ko si Ramil. Hindi niya matanggap pero ramdam niya. Totoo ang bawat salitang binibitawan ng kapatid. Ginawa ko lang to, Ramil, para tapusin na rin ang gulo. Hindi kita tinanggal sa buhay mo, pero hindi na rin kita kayang pagkatiwalaan sa negosyo. Tahimik si Ramil, pero sa loob niya may bahagyang sakit at galit. Hindi siya makakapayag na mawala sa kanyang lahat. Pababa ng hagdanan si Carlota nang mamataan niya si Jesus sa sala. Napataas ang kanyang kilay, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nandoon si Jesusa, abala sa pagpupunas ng mesa, parang isa sa mga kasambahay. Saglit na napako ang tingin ni Carlota, tsaka mariing napangiti. Isang ngiting puno ng panlalait. Aba, tingnan mo nga naman, ang Roger ng mansyon naglilinis, mukhang nagpapalakas. Nilakasan niya ang boses para sigurado, maririnig siya ni Jesusa.
Ano yan, Jesusa? Nagbabalik ka ba para mag-apply bilang katulong? O baka naman gusto mong magpaawa kay Kuya Roger? Hindi sumagot si Jesusa. Ayaw niyang patulan ng mga patutsyada ni Carlota. Ang galing mong tsumempo, Jesusa. Sumulpot ka na naman sa mansyon. Matagal ka nang pinalayas ni Papa, di ba? Binayaran ka pa nga niya para manahimik ka pero hindi mo ginawa. At ngayon, nagpapalakas ka na naman kay Kuya Roger? Kinukuha mo ulit ang loob niya, tapos inuhututan mo na naman. Sumbat ni Carlota. Tahimik pa rin si Jesusa habang nagpupunas ng mesa. Tumutulong siya sa mga kasambahay sa gawaing bahay tulad ng nakasanayan niya noon. Tila nainis naman si Carlota sa inaasal ni Jesusa. Parang wala lamang dito ang kanyang pangaasar. Hoy Jesusa, bingi ka ba? O talagang sanay ka na sa kahiyan? Napakapakabal ng mukha mong bumalik dito? Pagkatapos mong lokohin si kuya, iniwan mo siya para sumama sa ibang lalaki. Tapos ngayon, maglilinis-linis ka dito na para bang ang linis-linis mo? Biglang tumigil si Jesusa sa pagpupunas. Dahan-dahang nilapag ang basahan sa gilid ng mesa at tumarap kay Carlota. Tama na. Mahinahon ang boses niya pero may bigat. Ramdam ko ang pagkokontrol sa sarili. Wala kang alam sa buong nangyayari, Carlota. Oo, nagkamali ako pero wala kang karapatang husgahan ako. Napataas ang kilay ni Carlota. Talaga lang ha? Sino pa ba kung hindi ikaw ang lumayas noon at iniwang luhaan si kuya? Iniwan ko siya dahil sa inyo, Carlota. At di mo alam kung gaano ko nasaktan noon. Hindi lang ang kuya mong nasaktan. Pati ako at ang anak ko. Nawalan siya ng ama. Di ko naibigay ang kompletong pamilya sa kanya. Yung totoo. Natigilan si Carlota sa tinura ni Jesusa. Hindi ako bumalik para kunin ang atensyon na pagmamahal ni Roger. Bumalik ako para bumawi sa lahat ng naitulong na sa amin ni Jax. Huwag kang mag-alala, aalis din ako. Marieng sabi ni Jesusa, tsaka mabilis nang tumalikod. Iniwan si Carlota sa sala. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto. Pagkasarado ng pinto, doon niya pinakawalan ng mga luhang kanina pa niya pinipigilang pumatag. Di na nga sana siya babalik sa mansyon, pero isang araw pa lang siya rito. Wala na siyang naging katahimikan dahil kay Carlota. Napasingap siya nang bigla may kumatok sa pinto. Tumayo siya. Mabilis pinunasan ng mga luha at tinungo ang pintuan para pagbuksan. Nay, dinulhan ko po kayo ng merienda. Nakangiting bungad ng kanyang manugang. Nasa likuran nito si Anya na may dalang tray.